Nagmamadaling pumunta si Kevin sa office niya. May meeting ngayon with the investors. Late na siya ng 15 minutes. Paano kasi nagsalasal pa siya ng ilang beses kanina? Napagod tuloy siya at nakatulog ulit. Nang dumating sa office ay kumpleto ng mga kamiting niya doon. Siya na lang ang hinihintay. Sorry, I'm late gentlemen. Something came up, pagdadahilan niya. Inikot ang mata sa mga taong naroon. Nagulat siya na nandoon si Angela. Angela, why are you here? Ikaw na bang representative ng daddy mo ngayon? Nakangiting tanong niya kay Angie. Investor din nila ang pamilya nila Angela pero maliit na porsyento lang ang hawak ng mga to. You can say that. Matamis na ngiti ang inalay nito sa kanya. Nandun din ang papa ni Cindy. Business partner niya din ang mga ito. Ang mga kaibigan niya si Mark, Ismael at Jack ay nandun din. Si Lennon lang ang kulang dahil hindi niya naman alam kung saan ang kapatid. Can we start our meeting? Pinag-usapan nilang mga plano nila sa future projects na gagawin. May tatayo kasi silang malaking shopping mall at high-end condominiums. Nagtagal ang meeting nila ng 1 oras. After ng meeting ay nilapitan siya ng papa ni Cindy. Kevin, have you talked to Lennon? Yes, Tito. We talked the other day. Okay naman si Lennon, nagpapalamig lang. Sorry about what happened sa kanila ni Cindy. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ng anak ko na yon at biglang ayaw namang magpakasal. Don't worry about it, Tito. I understand. Ganyan din naman silang dalawa, laging away-bati. Magkakaayos din ang mga yon. Salamat, Iho, for understanding. Send my regards to your mom and dad. Makakarating po, Tito. Sagot niya sa matanda. Tila nangihinayang din ng matanda sakaling hindi matutuloy ang kasal ni Lennon at Cindy. Isang malaking kawalan sa pamilya ni Cindy kapag hindi sila maikasal ni Lennon. Wala na kasi itong anak kung hindi si Cindy lang. Inaasahan nito na si Lennon ang magtataguyod sa mga sinimulan na negosyo. Napapagod na rin kasi ito sa kakatrabaho. Naiinggit ito sa papa niya nang mga apo na lang nito ang inaatupag. Samantalang ang papa ni Cindy walang mapagkakatiwalaan sa kanilang negosyo. Parang bata pa kasing umasta si Cindy. Pag nakikita sila ni Cindy, siguradong papagalitan niya yon. Tuturuan niya ng magpatakbo ng business nila. Para kung sakaling hindi man sila magkatuluyan ni Lennon, ay may aasahan naman ng mga magulang nito sa kanya. Kahit papaano ay kapatid pa rin ang turing niya kay Cindy, masakit din sa kanya ang paghihiwalay ng dalawa. Pag-alis ng papa ni Cindy ay si Angela naman ang lumapit sa kanya. Hey, Kuya Kevin, nagulat ka ba na nandito ako? Nakangising sabi nito. Yes, I'm shocked. Mabuti naman at naisipan mong tulungan ng papa mo sa negosyo niyo. It's time, matanda na rin kasi sila ni Mama. Would you like to have some coffee, Kuya? May treat. Pag-imbita ni Angie kay Kevin. I'm afraid I can't. May pupuntahan kami ng mga barkada ko. Can I join you instead? Tila batang ang hihingi ng permiso si Angie. Maybe next time, Angie. Baka ma-OP ka lang sa amin. Saka mag-isa ka lang na babae. Okay, next time. Promise yun ha? Makulit din tong si Angie. Napabuntong hininga na lang siya. Okay, next time. Nang umalis na si Angie, saka naman lumapit si Jack, Ismael at Mark. Silang 4 na lang ang natitira sa office niya. Did I hear it right? Angie called you, Kuya? Tanong ni Jack. Yan ang gusto niya daw, Kuyang itawag niya sa akin. Hindi ba may gusto sa'yo yun? Tanong naman ni Ismael. Paano yun? Wag po, Kuya, wag po. Shut up, guys. Ang babastos nyo. Mga bata pa kami noon, malamang ay wala na siyang gusto sa akin kaya mas gusto niyang tawagin akong kuya. Okay nga sa akin para hindi ko na siya kailangang iwasan. Saan ba kayong lungga nagtago, men, at hindi kayo nagpapakita? Tanong ni Kevin kay Ismael at Mark. Ang huling pagkikita nila ay nung kasal ni Jack. May pinagtaguan lang akong babae, mga men. Pinipikot ako. Pilit pinapaamin sa akin ang pinagbubuntis niya. One night stand lang yun. Ayan, manyak ka kasi, sabi ni Jack. Sinong manyak sa atin? Ikaw nga dyan ang pinakasalan ng ka-one night stand mo. Uy, hindi yun one night stand. Unlimited nights yun. Sa kamahal kong asawa ko. Halata nga, ayan nabuntis agad pagkatapos ng kasal. Sabat naman ni Mark. Ikaw, anong kwento mo? Saan ka pumunta? Nagtago ka rin ba? Balik tanong niya kay Mark. Sa Switzerland ako nagpalamig. Wow, sana all. Sabay nilang sambit na 3. Ang totoo ay nagtago din ito dahil sa ex-girlfriend nito. Nahabol ng habol pa din kay Mark. Tara inom,
sabi ni Ismael. Noel pass. Naghihintay sa akin ng kambal. Ngayon ang first day nila sa school. Me too, Alpas. Hinihintay ako ng buntis kong asawa. Baka magalit at pumangit ang anak namin. Sabat naman ni Jack. Yan tayo eh. Nagsiasawa lang, naging killjoy na. Sigaw naman ni Mark. Minsan nga lang tayo makompleto eh. Oo nga naman, uhaw na ako oh. Mga bro, uhaw na. Eh di uminom ka ng tubig. Tubig ang pinang-iinom kapag uhaw, hindi alak. Wala na, hindi na sila dati nating barkada Ismael. Sila ng mga boring dads. Pangangantsaw ni Ismael at Mark kay Jack at Kevin. Ayusin niyo kasing buhay niyong dalawa, hindi yung puro kayo pasarap tapos magtatago bigla. Mga bahag ang buntot. Sa hindi pa namin natatagpuan ng true love namin eh. Next time mga bro, promise. Sama na kami ni Jack. Nagpaalam na siya sa mga kaibigan at susunduin pang kambal sa school. Nasa preschool ng mga bata. Ang papa niya ang nag-abala para ipasok sa school ng mga bata. Para daw hindi puro gadget ang inaatupag sa bahay. Matatalinong mga anak niya. Parang advance sa mga utak nito sa 3 years old. Next month ay birthday ng kambal. Yun naman ang inasikaso ng papa at mama niya ngayon. Nagpapasalamat siya at minahal na mahal ng parents niyang kambal. Kahit wala si Juliana, hindi nalulungkot ang mga anak niya. Minsan ay doon naman namamalagi sa bahay ni na Juliana ang kambal. Sa bahay ng parents nito, nag-hire siya ng bodyguard at driver para sa kambal para in case hindi sila available ng papa niya. Laging may nakabantay sa mga to. 3:00 na ng hapon, oras na ng labasan ng mga bata. Hinihintay niyang kambal sa waiting area ng school. Mga yaya at mommy ang kasabayan niya naghihintay doon. Pangisi-ngisi at nagpapakyut ang mga yaya at mommies sa kanya. Tila kinikilig. Kilala siya ng mga ito dahil ilang beses na rin siyang lumalabas sa Bachelor magazine na pag-aari ni Jack. Hindi din basta-bastang ang mga classmate ng anak niya. Mamahaling school yon, kaya mayayaman lang ang makakapag-aral sa school na yon. Mga apo ng senador, anak ng mayor, doktor, abogado at kung sino-sino pang kilalang tao sa Pilipinas. Sir Kevin, pwede po ba kaming magpa-picture sa'yo? Tanong ng isang mommy na naghihintay din doon. Bakit po kayo magpapa-picture sa akin? Hindi naman po ako artista. Nakangiting tanong niya sa mommy. Celebrity ka? Nakikita nga kita sa magazine eh. Saka asawa mo si Miss Juliana Jones, hindi ba? Yung international model. Soon to be wife po. Hindi pa kami. Ay ganun ba? Doon na rin naman papunta yon. Saka nakita kong kambal yung anak. Ang cute nila. Manang-mana sa'yo sa mommy nila. Talaga ho. Thank you po ha. Ganito pala kapag naghihintay sa school ng mga bata. May katsismisan dapat para hindi ma-bored. Naaliw na rin siya sa kwentuhan ng mga nanay doon. Kung si Juliana sanang nandito, ay siya din sanang kamaritesa ng mga to. Iba na talaga ang buhay niya. Kung dati sa bar siya tumatambay, ngayon sa school ng mga anak niya, napangiti siya. Maya-maya pa ay lumabas ng mga bata. Hi Daddy! Sigaw ni Sunshine at Thunder. Tumatakbong mga to papunta. Hi kiddos! Binuhat ang mga to sa kahinalikan sa pisngi. Kamustang first day of school mga anak? Did you enjoy your school? Yes Dad! Ang ganda ng teacher namin. Sabat ni Thunder. Natawa siyang bigla. Mana ata to sa kanya. Mahilig sa mga magaganda. Hello Francesca! Tawag ni Thunder sa isang napaka-cute na batang babae. Classmate nila yon. Apo ni Senator Ledesma. Hi Thunder! Sagot naman ni Francesca. Nakangiti to sa anak niya. This is my daddy Kevin. Pakilala ni Thunder sa kanya. Ang gwapo naman ng daddy mo. Mana ka sa kanya, ang pogi din. Thank you Francesca. Naliligaw na ba itong anak ko? Kay bata-bata ay marunong ng dumiskarte ng babae. Okay kids, let's go. Ihatid ko pa kayo kay Lola at Lolo Dexter. Yay! We miss Lolo and Lola. Let's bring some pasalubong daddy. Sabat ni Sunshine. Okay anak, let's go. Dadaan na muna sila sa bahay ni na Gemma. Tinawagan niya si Tito Dexter na namimiss na daw nitong mga apo nila. Hindi sila nakapagbisita lately sa kambal dahil nagkasakit ang daddy ni Juliana. Bibisitahin din nila ito. Dumaan na muna sila sa pizza store para sa kanilang pasalubong. Lolo, Lola, we are here.
Sigaw ng kambal pagdating nila sa bahay ni na Juliana. Ay, nandito na palang mga cute kong apo. Sabi ni Mommy Cat sabay halik sa dalawang bata. We have pasalubong lola. Saka ibinigay ang pizza na dala nila. Wow, thank you. Is lolo magaling na? Tanong ng maarteng si Sunshine. Yes, apo. He's magaling na. Can we see him? Sure apo. Nandun si lolo sa garden. Lolo! Sigaw ng dalawa at tumakbo papunta sa garden. Kamusta Kevin? Tanong ng mommy ni Juliana na silang dalawa na lang ang nasa sala. Okay naman po tita. Hindi man sabihin ng mommy ni Juliana ay nararamdaman niya hindi pa rin ito okay sa kanya. Hinayaan niya na lang muna. Sana balang araw ay matatanggap din siya nito para sa anak. Kamusta na kayo ni Juliana? Huwag kang masyadong pakampante Kevin. Alam mo nakabantay pa rin ako sa bawat galaw mo. Ako ang mas igit na nasasaktan kapag nasasaktan ng anak ko. Kaya sana pakaingatan mong anak ko. Ayoko nang maulit ang nangyari dati. Makakaasa po kayo tita. Mahal na mahal ko po si Juliana. At ang mga anak namin. Magalang na sagot ni Kevin. Mabuti naman kung ganun. Tara doon sa mga bata. Niyaya siya nito kung saan ang kambal at ang daddy ni Juliana. Lolo, are you magaling na? Narinig yung tanong ni Sunshine sa Lolo Dexter nito habang minamasay ang kamay nito. Yes, apo. I'm already magaling na. Magaling ka kasi magmasahe kay Lolo. Gumaling ako kagad. Yay! When I grow up, I want to be a doctor, Lolo, so that I will take care of you, and Lolo Kat, and Lolo Milicio, and Lola Elizabeth. That's good to hear, baby. Thank you for taking care of grannies. Sabi ng daddy ni Juliana. How about you, Thunder? What do you want to be when you grow up? Tanong naman ng mommy ni Juliana. I want to be like daddy. I want to be pogi so that I can have all the girls I want. Natigilan si Kevin. Napatingin sa mommy ni Juliana nakatingin din sa kanya. Bad shot na naman siya. Ewan nga ba niya kung bakit natatakot dito. Bigla namang natawa ang daddy ni Juliana. Of course baby, you are pogi like daddy. And also like Lolo Dexter and Lolo Milicio. Yay! I'm pogi! I'm pogi! Nagtatalo na sabi ni Thunder. May crush kasi si Thunder sa school nila tito. Yung apo ni Senator Ledesma. Pagkukwento ni Kevin sa daddy at mommy ni Juliana. Pil yung bata. Tugon naman ng matandang lalaki. Kids, say goodbye to grannies na. Uuwi na tayo at maaga pa ang class niyo bukas. Dapat makapagpahinga kayo ng maaga. Okay, Daddy. Lolo, Lola, uwi na po kami. We'll visit some other time, okay? Sure, kids. Thank you for visiting Lolo and Lola. Nagkiss ng dalawang bata sa mga matanda saka nagpaalam. Pagkadating nila ni Kevin sa bahay nila, ay tinawagan niya si Cindy. Yes, kuya. May balita ka na ba kay Lennon? Wala pa at hindi si Lennon ang dahilan kaya tumawag ako. I think it's time for you to learn to manage your family business. I've talked to your dad kanina sa meeting namin and he is upset na hindi na matutuloy ang kasal niyo ni Lennon. Alam mo naman na yun lang inaasahan niya, ang pag-merge ng mga business natin para may katuwang siya sa pagpapatakbo ng business niyo. And since ikaw naman ang may ayaw magpakasal, ay it's time na pag-aralan mo ang business niyo para kahit wala si Lennon ay mapapatakbo mong business niyo. Ano ka ba kuya? Pinagtatabuyan mo na ba ako? Magpapakasal kami ni Lennon pagbalik niya. At hindi yun ay dahil sa pag-merge ng business natin. Yun ay dahil mahal ko siya. Paano kapag hindi ka na pala niya mahal? Ano ang gagawin mo? Kuya, did he told you that? Na hindi niya na ako mahal? Yes, sinabi niya sa akin yan. Gusto niyang bigyan ng leksyon si Cindy na tumayo sa sariling paa nito. Kaya kahit hindi naman sinabi ni Lennon yun ay magsisinungaling siya. Para matauhan si Cindy at huwag umasa sa ibang tao. Kuya, paano na ako? I told you, ayusin mo sarili mo. Focus on your businesses at tulungan mong daddy mo. Bakit hindi mo gayahin si Angela? Siya na ang nagpapatakbo ng business nila ngayon. Don't compare me to that witch. I'm way more smarter than her. Then prove yourself. Hindi yung parang bata ka pa rin umasta. Go to my office tomorrow. Tuturuan kita how to manage your businesses. Okay kuya, humihikbing sagot nito. Lennon!
Sigaw ni Juliana nang makita ni si Lennon sa airport. Sinundo niya ito. Hey Ate Juliana, sigaw din ni Lennon sabay kaway sa kanya. Lumapit si Lennon sa dalaga saka nagbeso sa pisngi. How are you? You're so gorgeous as always. Nakangiting sabi ni Lennon. Huwag mo na akong bulahin. Eto na nga, pumayag na ako na magmumodel sa inyo, hindi ba? Ang lakas din ng tawa ni Lennon. By the way, ito palang business partner ko, si Susa. Pakilala ni Lennon kay Susa sabay akbay dito. Hello Miss Juliana, I'm glad to finally meet you. Nakangiting sabi ng babae. Inabot nito ang kamay niya para makipagkamay. Nagulat si Juliana na isang babae pala ang business partner ni Lennon. All the while, akala niya lalaki. Matangkad, maganda at sexy chinitang babae. Sopistikada nitong tingnan. Naka-fitted pants at crop top ito. Hindi siya nakapagsalita agad dahil sa gulat. Ang bilis naman ni Lennon na magpalit ng babae. Nung kailan lang nag-usap sila tungkol kay Cindy at iiyak-iyak pa to ah. Ate Juliana, pukaw ni Lennon sa kanya. Hindi niya napansin na kanina pa pala nakataas ang kamay ni Jesusa para makipagkamay sa kanya. Oh, sorry. Nagulat lang ako. Akala ko lalaki ang business partner ni Lennon. Oh ate, tama ka. Lalaki nga to. Nakangising sabi ni Lennon sabay turo kay Jesusa habang nakakbay pa rin dito. Bigla siyang siniko ni Jesusa sa tagiliran. Aw, eto naman mapanakit. Ngiwi ni Lennon. Nagtawanan si Jesus at Juliana. Sorry about that, Miss Juliana. Eto palang girlfriend ko, si Chris. Hinila naman ang kamay ng babae sa tabi niya. She is also a model in Hong Kong. Hi, Miss Juliana. I'm so happy na nakilala na kita. I'm your biggest fan. Nakangiting sabi ni Chris na pumapalak pa sabay talon. Nahihiyang ngumiti si Juliana. Oh, thank you. Let's go. Tumango lang si Juliana at giniya sila sa parking lot kung saan nakapark ang sasakyan niya. Sa apartment na muna niya dinala ang bisita para makapagpahinga. Mamayang hapon na sila pupunta ng office ni Boss Diana. Doon sila magpo-photoshoot sa studio. Lennon, kamusta? Tulala ka dyan. Pukaw ni Juliana kay Lennon. Nasa tabi niya itong nakaupo habang ang dalawang mga jowa ay nasa likod. I just miss Cindy ate. Kung sana kami pa ay siyang kasama ko dito sa Paris ngayon. Pwede naman kayong bumalik anytime kapag magkabalikan na kayo. Have you talked to Cindy ate? Not yet. I've been busy since I came back. I'll talk to her. Don't worry. How you guys know each other? Pag-iiba ni Juliana ng usapan, napansin niya kasi na malungkot na naman si Lennon. We were classmate nung high school. Matagal ko nang sinasabi kay Lennon na mag-business kami. Kaya lang busy siya palagi sa girlfriend niya. Nakita niyang sumimangot si Lennon. Hindi na ito nagsalita. Buti naman at niisipan niya ako nung pumunta siya ng Hong Kong. Pagkakwento ni Jesusa. Okay, we are here. Sabat ni Juliana nakarating na sila ng apartment. Ibinaba ng mga gamit nila at pumasok sa loob. Malaki ang apartment nila. 3 ang room ang apartment. Kay May sa kanya't sa kambal. Si Jesus at girlfriend ito'y sa room niya muna. Si Lennon ay sa room ng kambal. Mag-share na lang muna sila ng room ni Ate May niya. Make yourself comfortable guys. Mamayang 1 PM ay may photoshoot ako. You can come with me sa office at doon na tayo din mag-shoot ng mga jewelries nyo. Malapad ang ngiti ni Jesusa at Chris. Binalingan niya si Lennon na tahimik lang na nakaupo sa fa. Hey, pukaw ni Jesusa kay Lennon. Bakit ka nakabusangot dyan? Akala ko ba pumunta kayo dito for business? And to unwind. Focus on our project. 3 days lang tayo dito sa Paris. Kailangan nating matapos to at aayusin pa natin ang shop sa Pilipinas. Naalala niya na naman, babalik na siya sa Pilipinas. Magkikita na sila ni Cindy, sana kayanin niya. Miss na miss niya na ang nobya. Okay, sagot niya kay Jesusa sa kabumuntong hininga. Pumunta si Cindy sa office ni Kevin nung araw na yon. Tuturuan siya nito ng flow ng business nila. Tuwang-tuwa naman ang daddy niya nung nalaman ng plano ni Kevin na gagabayan siya sa business nila. Naluluha pa ito kanina nang binanggit niya na sa office ni Kevin. Marahil tama nga si Kuya Kevin, hindi lang sinasabi ng papa niya pero pagod na ito at gusto na siya naman ang mamahala sa mga negosyo nila. Naawa siya sa papa niya, bakit ngayon niya lang na-realize yon? Simula ngayon ay aayusin niya ng sarili niya. Tutulungan niyang papa niya sa pamamalakad ng mga negosyo nila. Mabuti naman at sinunod mo ang utos ko, Cindy. Sambit ni Kevin nang makita si Cindy na papasok sa office niya.
Yes, kuya, nakapagdesisyon na ako. Naawa na rin ako kay daddy. That's good to hear. Umalis sila at sinama siya ni Kevin na mag-ikot sa mga business na kasosyo nilang magpamilya. Tinuruan siya ni Kevin kung anong mga dapat gawin. Mukhang madali lang naman iyon matutunan. Mukhang mag-e-enjoy siya. Maya-maya nagring ang phone ni Kevin at sinagot yon. Hello kuya, napatingin na muna sila nun kay Cindy, hindi nagsalita sakat lumayo. Anong nangyari doon? Hindi na pinansin ni Cindy si Kevin, hinayaan niya na munang lumayo ito, baka importante ang tawag. Nang makalayo na kay Cindy saka sumagot si Kevin. Lennon, mahinang boses niya, baka kasi marinig ni Cindy. Hey kuya, nandito ako sa Paris ngayon with Ate Juliana. Nag-photoshoot for our jewelry business, itatayo dyan sa Pilipinas. What? Ang dami nang nasabi ni Lennon, hindi na niya naintindihan lahat ng iyon. Ang tumatak lang sa isip niya ay nandun niya sa Paris kasama si Juliana. Ano na namang kabulastugan ng ginagawa mo, Lennon? Hindi mo muna sinasabi sa akin bago ka pumasok sa isang negosyo. Don't worry kuya, papatok tong negosyo namin ng partner ko. At bakit nandyan ka sa Paris with Juliana? Alam ba niya ang plano mo na ito? Huwag ka nang magalit sa kanya. Sinabi ko na huwag sabihin sa'yo para surprise. Na-surprise ka ba kuya? Ulul, ayusin mo yung pinasok mo, Lennon. Kung hindi malalagot ka talaga sa akin. Yun nga ang isa ko pang tinawag. Kailangan ko ng store para sa jewelry shop na itatayo namin ng partner ko. Gusto ko sana sa loob ng mall, kuya. Okay, merong vacant doon sa mall natin sa Pasay. Pwede kayo doon. Gusto mang magalit ni Kevin sa kapatid ay wala na rin siyang magagawa kung hindi suportahan ito. Okay kuya, thanks. Uuwi ako dyan next week after naming matapos ang photoshoot namin dito sa Paris with Ate Juliana. What? Uuwi na si Lennon? Makikita naman sila ni Cindy. Baka madistract na naman to at hindi makafocus sa trabahong ibinibigay niya dito sa negosyo nila. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Bakit ka nagulat na uuwi ako? Ayaw mo na ba akong umuwi? Okay sige, umuwi ka na. Namimiss ka na din ni Papa at Mama, saka ng kambal. Okay kuya, see you next week. Bye. Nang binaba na ni Kevin ay lumapit ulit siya kay Cindy. Sino yung tumawag kuya? Hindi mo kilala. Pagsisinungaling niya. Cindy, next week sa Cebu ka na muna madidestino. Bakit kuya? Ang layo naman, sa kakaumpisa ko pa lang, sasabak mo na kagad ako doon? Hindi ka pa kailangan dito sa Manila. Nandito naman ako. Sa Cebu ka na muna. Ayaw man ni Cindy pumayag na rin. Pinanindigan niya na tutulungan niya ang papa niya sa negosyo nila. 10:00 na ng gabi nang makauwi si Kevin. Ang papa niya ang nagsundo sa kambal dahil busy sila ni Cindy sa pag-ikot ng mga branches ng negosyo nila. Tulog na rin malamang ang mga bata sa kanilang kwarto. Hindi niya na inistorbong mga yon. Pumasok na siya sa kwarto. Tinawagin niyang nobya. 4:00 pa lang ng hapon sa Paris. Hello babe, sagot ni Juliana sa tawag niya. Pasensya na, busy ako today. Nasa studio kami ang nagsushoot ng mga jewelries ni Lennon. Bakit hindi mo sa akin sinabi ang plano ni Lennon? Pasensya ka na, ayaw ko kasi siyang pangunahan. Siya na daw ang magsasabi sa'yo. At dahil may kasalanan ka, pagbabayaran mo yan mamaya. Nakangising sabi ni Kevin, minamanyak na naman niya si Juliana. Pasensya na babe, let's talk later okay? Tinatawag na ako ng photographer. Pagkasabi nun ni Saka pinatay ni Juliana ang phone, bad trip namang hindi man lang nakapagpaalam ng maayos. Thank you talaga Ate Juliana ha, I'm sure magiging successful ang jewelry business namin ni Jesusa. Tapos ng photoshoot nila, bukas ay babalik na sila ng Hong Kong to finalize everything saka naman pupunta ng Pilipinas para magpagawa naman ng store nila. Welcome Lennon, I will support you all the way. Let me know kung kailan ang opening nyo. Sasaglit ako sa Pilipinas para maka-attend. Talaga Miss Juliana? Wow, malaking bagay po yan sa amin. Thank you very much talaga. Sabat naman ni Jesusa. This calls for a celebration. May treat. Sigaw ni Jesusa.